ito na yung pipe natin kadeway. Ito yung gagawin nating frame at ito yung gagamitin nating binder. So itong isa kadeway is ito yung outside frame, yung sa labas ng ating frame sa ating sampayan, at ito naman sa loob. So yung gagawin ko dito is, kung ito yung height ng ating outside frame, ito, ngayon magbabawas ako ng 19 mm pala, which is ito yung outside diameter ng ating conduit pipe, para ito sasakto lang to sa loob, kasi ito yung sa labas tapos ito dito to sa loob. So dahil maiksi yung pipe natin kadeway, so dito tayo magkakating mamaya, tapos dugtungan na lang natin para sa kanyang height. Kasi yung nangyayari kasi dito, ito yung height, itong side na to, ito yung height, ito yung width, yan, hanggang galing dito hanggang dito naman, yan yung width natin, at siyempre height na naman to. So dahil maiksi yung pipe natin, so dito na lang ako magkakating, tapos welding na lang natin. Ayan, bali straight yan kadeway. So mag-intersect siya dito. Ayan, bend na natin. Dito naman tayo magbibend. At saka dapat kadeway is naka-flat yung nauna nating bend, kasi ito para mag parallel lang din siya sa kabila doon. Tansyahin lang natin yung center line nito kadeway. Yan, tapos ganyan cross natin. Dapat yung line natin na to mag-intersect dito sa gitna. Dito na tayo sa pangalawang bend kadeway. So yung ginawa ko is finix natin sa multicab natin. Gumamit tayo ng locking pliers dito rin sa kabila. At nag-level tayo para yung ano natin, yung pipe natin is naka-center. Kaya naka-level siya, naka-center yan. Dito tayo sa kabila. Ngayon naglagay din ako ng center line dito sa baba, dito. Yan. Tansyahan lang na center line, tsaka cross din natin.
So yung line na to is mag-intersect sa gitna natin. Tapos itong side na to kadayway, dito to sa kabila kasi ito yung magbibend eh. So dapat yung ito naka straight din. Ganyan, naka parallel sa height natin sa kabila. So parang okay naman. So bend na natin. Push tayo papunta doon. So, lapat lang yung pipe natin ka DIY. Lapat siya, hindi siya nag-twist. So, ibig sabihin yung height natin na to is parallel lang sa kabila natin na height. So, okay yung bend natin. Ngayon, kung ito yung sa labas, sa loob naman tayo na frame. Yung procedure lang din yung gagawin natin. So na-bend na natin yung inside frame ng ating sampayan ka DIY at ito yung meron tayong konting error. So yan, hindi siya sumakto ano, tapos yung bend natin nag-kink. So ito yung dahilan ka DIY. So hindi natin na anticipate kaagad kasi hindi rin tayo expert pa. So lesson learned. So ito yung nakikita kong dahilan ka DIY bakit hindi tumapat yung, hindi sumakto yung measurement natin kanina sa bend. Oh. So ito yung rason ka DIY. So kung mapapansin nyo, ayan oh, sumubra tayo ng konti. So sa inside ng frame, pero walang problema kasi pwede lang natin i-cutting to. So ito yung original natin na, ito yung reference measurement natin kanina, itong outside na frame. Tapos bali nagbawas lang tayo ng 19mm. So kung mapapansin nyo, sana yung white na to dapat dito sana siya tatapat. So di ba malayo? So ibig sabihin yung side na to kadiway, itong side na to humaba. Kaya lumagpas rin tayo dito konti. So ayan. So nag-minus tayo, di ba? So kung mapapansin nyo sa kabila, tingnan mo. So dapat itong puti na to, dapat dito sana siya. Hindi siya mauuna dito. So dapat dito sana siya banda.
So ibig sabihin lang, humaba na naman yung pipe natin dahil sa bend natin. So ayan. So pag nagbe-bend kayo ka-DIY, ito yung kailangan yung ma-anticipate na possible yung next bend nyo, kagaya sa sampayan natin, sa case ng sampayan natin is humaba talaga yung pipe natin. So kung mapapasin nyo, kaya humaba yung pipe natin ka-DIY, kung mapapasin nyo, di ba lumiit to, hindi na siya kagaya ng diameter dito kaysa sa bend natin. So nag-flat siya konti, so kaya nag-stretch yung pipe natin. So yun lang. So So dapat kanina ka-DIY, bago ako nag-bend sa pipe na to dito banda, dapat chinik ko muna ito. Dapat pinit up ko muna ng ganyan. Tapos so ito yung measurement ko kanina. So dapat nag-adjust sana tayo. So in-adjust sana natin So dahil yun nga, kumpiyansa lang tayo. So nag-bend na tayo dito, kaya ito yung resulta. So at dito dapat itong line na to, kasi ito yung reference natin. So i-adjust natin yan dito. Yan, dito tayo. Tapos so parang mag-line tayo dito. Tapos magbawas ulit tayo ng 19 mm. Ayan. So yan. So ayan. Dito dapat yan. So kagaya dito. So nag-minus tayo ng 19 mm. At kung ito yung reference natin, bawas din tayo ng 19 mm. So ganyan. So wala na to. Tapos sukatin natin uli. So halimbawa, kung ito yung reference line natin kanina, ito yung reference line din sa kabila, sa outside frame natin, ito rin yung outside frame natin na measurement. So dapat magbawas din tayo nito. So yan, huwag muna natin to. So yan. So bawasan natin ng 19. Tapos yung nakuha natin dito, itapat natin dito. Tapos yung center ng radius natin maiba na naman. So mga 3 inches yun, yung ano ko kanina. So dapat dito yung bend natin. So dito yun B. So wala na yan. So ayan So ganyan sana yung adjustment natin kanina ka-DIY, pero hindi natin na anticipate ng maayos. So lesson learned. So yung gagawin ko na lang ka-DIY is nag-bend na lang ako ng separate pipe. So ayan, nag-bend ako. Tapos katingin na lang natin, tapos welding na lang natin. Tsaka ito din yung rason bakit nag-kink yung pipe natin ka-DIY. Dahil yung dulo nito, yung nabili na itong pipe is nakaganito siya, yung dulo nito. So pinukpok ko na lang siya para mag-straight, tapos binin ko. So wala pa rin magandang resulta. So mas maganda talaga ka-DIY is ganito. Ayan. Walang pukpok pa. So nabuo na natin yung frame mga ka-DIY. So ito na siya. Dito ako nag-welding kanina. Ayan. At ngayon dito na tayo sa baba, yung support nya. Unahin muna yung support sa loob, saka natin sa labas. Kasi may gagawin pa tayong 90 degrees dyan. Para yung inside natin na frame is papasok lang siya ng ganito. So ito yung sinabi ko kanina ka-DIY is gumawa tayo ng 90 degrees. Yan, paglaan. Tapos welding natin sa outside na frame. So bali ganyan siya.
So yan, kaya maglalagay na tayo ng bolt para sa hinges natin dito. Hawak dia.